Sino nga ba dapat ang nasusunod sa tahanan? Minamahal kong mga kapatid, ipinapaalala sa atin ngayon na ang bawat miyembro ng pamilya mahalaga. Amen? Dapat maunawaan natin na ito man ay pamayanan, ito man ay tahanan, lahat tayo ay pamilya sa iisang Ama. At dapat lahat na pakikinggan, kung hindi man lahat na pagbibigyan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya nilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y nagiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalon niya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalon niya rin. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, pabayaan niyong lumapit sa akin ng mga bata, huwag niyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Matanong ko nga po, hindi naman ho sa panghihimasok. Sino po ba nasusunod sa bahay niyo? O, nakikita ko yung mga ibang mag-asawa nagtuturuan. Sino nga ba ang dapat masunod? Yun bang tatay na malakas kumita? O yung nanay na malakas sumigaw? Nako, kung minsan, ngayon, ang mas nasusunod na sa mga tahanan, tanong nyo sa akin, sino? Di mga anak. Si ate at kuya, kapag ayaw ng ulam, abay masusunod. May ulam naman, magpiprito pa ng nuggets at saka ng tosino. O bibili ng fried chicken o barbecue sa labas. Minsan naman, ang nasusunod palagi ay yung bunso. Kung ano gusto, bigay. Bagong gamit, gadget, o kaya pagkain din, magpapadeliver. Magugulat na lang ngayon mga magulang, may dumadating na delivery sa bahay. Hindi naman nila in-order. O ayun ang umorder, si bunso. Wala kang magagawa kundi bayaran. Sino nga ba dapat ang nasusunod sa tahanan? Minamahal kong mga kapatid, ipinapaalala sa atin ngayon na ang bawat miyembro ng pamilya mahalaga. Amen? At dapat lahat na pakikinggan, kung hindi man lahat na pagbibigyan. Yan po ang mensahe sa atin ng mga pagbasa natin ngayon, sapagkat dapat maunawaan natin na ito man ay pamayanan, ito man ay tahanan, lahat tayo ay pamilya sa iisang Ama.
Nung nakaraang linggo, naalala ba ninyo ang pinagnilayan natin, lahat tayo ay may kapasidad na gumawa ng kabutihan. Amen? Dahil ang Diyos na lumikha sa atin ay mabuti, ang bawat tao ay may kapasidad na gumawa ng mabuti. Kaya kung hindi man natin masuportahan, dapat ay hayaan lamang natin ang ating kapwa na gumagawa ng kabutihan, kahit na sila ay hindi natin kasamahan, kahit na sila ay hindi natin kasapi o kabilang sa ating mga grupo. At ipinapaalala sa atin ngayon na ang pinakamahalagang unit ng ating society ay ang pamilya. Para sa iba, ang pinakamahalaga ay ang individual. Pero ipinapaalala sa atin ng mga pagbasa ngayon na hindi tayo nilikha ng Diyos para maging mag-isa. Palagi tayong nilikha para sa pamayanan. Tayo ay nilikha para magkaroon ng ugnayan sa isa't isa. We are not created as isolated beings. We are created to be in relationships, meaningful relationships. Kaya nga po sa unang pagbasang narinig natin na binanggit din ng Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon, ano daw ang ugnayan natin? Nung nilikha ng Diyos ang tao at siya'y nag-iisa, ano ang itsura ng tao? Walang angkop na kasama. Kung tutusin, lahat naman na kailangan ng tao nandoon. Mayroon siyang mga hayop na makakatuwang sa pag-aararo ng bukid o sa paghahanap buhay. Mayroon siyang mga kakainin sa paligid. Pwede naman niyang gawing pet yung mga hayop na nandoon para masabing may kasama siya sa buhay. Pero hindi. Wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama ng tao. Kaya lumikha ang Diyos ng babae mula sa tagiliran ni Adan para maging katuwang nito. Dahil ang ugnayan ay mararanasan lamang natin ng totoo sa kapwa-tao. Kahit naman yung hayop, binibigyan ka ng amor, yung hayop, yung pusa, lalambingin ka niyan, pero pag nakakain na yan, masungit na ulit yan. Yung aso, nandyan yan, laging malambing yan, pero tandaan mo, yung aso, hindi pa rin yan katulad ng tao. Ibabalik lang din niya kung ano yung pagtrato niya sa iyo. Pero ang tao, kapag nagmahal, kahit nga hindi mo matumbasan yung pagmamahal na yon, mamahalin ka pa rin. Kasi ganyan ang tao Iba pa rin ang tao sa hayop. Kaya ang pinapaalala sa atin ngayon, sana makita natin yung halaga ng ating kapwa-tao. Nagsisimula yan sa mag-asawa na makita ninyo ang halaga ninyo sa isa't isa. Amen ba yun? Kaya nga si Kristo, nag-alay ng buhay para sa ating lahat Dahil ipinapakita niya na, sabi sa ikalawang pagbasa natin ngayon, na yung halaga natin ay katumbas ng kanyang buhay. Kaya ganun din ang buhay ng mag-asawa, gayon din ang buhay ng bawat isa sa pamilya. Dapat handa tayong ialay ang ating buhay para sa bawat isa kung nakikita natin ang bawat isa bilang mahalaga. Mga ama ng tahanan, taas ang kamay dito ng mga may asawang lalaki. Taas ang kamay. Palakpakan po natin ang mga tatay, ang mga asawang lalaki na naririto. Mga hindi nagtaas ang kamay, sana hindi nyo kinahihiya na may asawa kayo, ha? Mga tatay, mga asawa na naririto, minsan, ang pananaw natin, tayo ang dapat masunod kasi tayo ang haligi ng tahanan. O kaya, simple lang yung iba, yung pananaw ng mundo, ako lalaki ako dapat masunod. Iko-quote pa yung Bible. Sabi ni San Pablo, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa. Di naman naintindihan yung ibig sabihin ng Biblia. Kasi kapag binasa mo yung karugtong nun, baka bumagsak ka sa upuan mo. Sapagkat sabi ng Diyos, magpasakop kayo sa inyong asawa, sabi sa babae, sapagkat ang inyong asawa ay mag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa pagmamahal sa inyo. O aber, kaya nyo bang mag-alay ng buhay? Kaya nyo bang mamatay alang-alang sa asawa ninyo? Baka kayo pa unang tumakbo. Hindi ba? Mga lalaki, tandaan ninyo, kaya nilikha ng Diyos ang babae dahil nakita ng Diyos ang kalungkutan ni Adan nung siya'y nag-iisa.
Kaya in short, mahina ka kung wala ang babaeng katuwang sa buhay mo. Tandaan mo, kaya ka nanligaw, kaya ka nag-asawa, sapagkat ang sabi mo noon, ikaw ang buhay ko. O ba, di ba? Ang sweet-sweet mo pa. Tapos ngayon, ang dali-dali para sa'yo na iwan siya. Ang dali-dali para sa'yo na hindi mo makita ang kanyang halaga. Tandaan mo, nung nagsisimula kayo bilang mag-asawa, inamin mo sa sarili mo na kailangan mo siya. Kaya ka nga nag-asawa. At yun din ang dahilan kaya ibinigay ng Diyos ang babae sa lalaki. Sapagkat kung ang lalaki lang, may kulang. Amen? Pero mga babae, tandaan din naman ninyo, na kaya kayo hinugot sa tadyang ng lalaki para maalala nyo rin na palaging may bahagi ang lalaki sa inyong pagkatao. Ano ang sabi ni Adan? Kayo'y laman ng kanyang laman, buto ng kanyang buto. Kaya hindi kayo mapaghihiwalay at hindi mo masasabi na porket mas malaki ang kinikita mo ngayon kahit ikaw ang babae, porket ikaw yung mas mayaman, porket ikaw yung mas malakas ang boses, porket mas malakas yung personality mo, ikaw na dapat ang maging dominante sa asawa mo. Hindi. Dapat makita mo na may pantay kayong karapatan. Hindi yan nakadepende sa kung sino kumikita ng malakas o kung sino yung mas malakas yung personality. Ikaw bilang babae, dapat makita mo ang lugar mo na ikaw ay katuwang ng iyong asawa. Hindi ikaw ang Panginoong may bahay. Minsan kasi, may mga gano'n ng pag-iisip na ako yung mas dominante kahit babae ako ang dapat masunod. Hindi. Alam ninyo, napakaganda nga ng pagsasalarawan ng ating pagbasa kung paanong nilikha ang babae at ang lalaki. Saan hinugot ang babae? Saan hinugot? Sa tadyang ng lalaki. Nasaan yung tadyang? Sa gilid. Sapagkat ang gusto ng Diyos para sa inyong mag-asawa, palagi kayong nasa tabi ng isa't isa. Ay! Di ba? At ano pa yung sabi naman ng mga gurong Muslim? Noon nabasa ko isang Muslim author, sabi niya, alam niyo marunong ang Diyos, tanong niyo sa akin, bakit? Hinugot ang babae sa tagiliran ng lalaki para ipaalala sa lalaki na ang tamang lugar para sa babae ay sa ilalim ng kanyang bisig upang ito'y protektahan at alagaan parate. Ay! Kilig naman si Mrs. Totoo, at mga mister, hindi binigyan kayo ng malakas na bisig para umbagin ang inyong asawa. Hindi para siya'y saktan. Kaya kayo binigyan ng malalakas na mga bisig para ang kababaihan at ang inyong mga anak ay inyong ipagtanggol. Amen? Napakaganda ng karunungan ng Diyos. At ito, minamahal ko mga kapatid, ay dapat makita natin, may halaga ang may bahay at may halaga ang asawa niya. Palakpakan niya po natin ang mga mag-asawang naririto. Kasama niyo man sila ngayon o malayo man sila sa inyo, sana nakikita pa rin ninyo ang halaga ng isa't isa. Amen? At alam ninyo ano ang mas nagpapatingkad sa pagmamahalan at halaga ng pagiging mag-asawa? Yung pagkakaroon ng anak. Kaya po, ako palagi ko pong ipinagdarasal araw-araw dahil taga-Ubando po ako. Nakita ko ang napakaraming mag-asawa na naghahangad magkaroon ng anak. At nakalulungkot isipin na madami pa rin po ngayon ang nahihirapang magkaanak. Kaya kung kayo po ay walang anak sa oras na ito, kaya kayo pumunta sa Baraswain o kaya kayo nagsisimba palagi, nagdadasal, kaisa po ninyo ako sa inyong pananalangin. At ang aking hiling, sa lalong madaling panahon, ipagkaloob ng Panginoon ang biyayang hinihingi ninyo. Mahalaga ang bata sa pamilya. Kahit naman yung mga bata kung minsan may kakulitan, sila yung nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa buhay may asawa. Kaya nakalulungkot isipin na mayroong mga ideolohiya ngayon o mga pananaw na taliwas sa disenyo ng Panginoon sa buhay may asawa. Kapag nagpakasal kayo sa simbahan, kasama sa mga ipapangako ninyo at kasama sa mga ipinagdarasal sa kasal, na yung mag-asawa na yon ay magkaroon ng anak at yung anak ay palalaki nilang mabuting Kristiyano. Nakikinig pa kayo?
Pero merong mga nagsusulong ngayon ng maling pananaw na taliwas sa plano ng Diyos. At ano yon? Mag-aasawa pero hindi mag-aanak. Ang tawag po sa prinsipyong ito ay DINKS o DINKS. Ano ang ibig sabihin nun? Dual income, no kids. Mag-aasawa sila para pareho silang magtatrabaho at nang makaipon sila. Para pag nakaipon sila, dadami ang properties nila, makapagta-travel sila saan man gusto pumunta, magagastusan nila lahat ng gusto nilang gastusan para sa sarili nilang kapakanan. Pero wala silang responsibilidad na anak na papalakihin. Ano lang ang papalakihin nila? Bulsa nila, tiyan nila. Ang sarili lamang nila ang gusto nilang pagyamanin. Because they are not willing to share it to another life. At hindi po ito ang layunin ng Panginoon. Dahil love is always meant to be shared. Baliwala ang kayamanan kung ito'y sasaralinin mo lang. Baliwala ang sarap ng pagsasama ng mag-asawa kung kayo lamang ang mag-e-enjoy nito. Ang mas nagpapatatag ng commitment ng mag-asawa ay yung anak. Kaya isinunod kaagad ng Panginoon sa ebanghelyo natin ngayon na matapos nating makita yung halaga ng mag-asawa sa isa't isa, makita natin yung halaga ng anak sa pamilya. Just as Jesus welcomed children, let us also welcome children in our families. Sana'y may puwang pa rin ang mga bata sa ating mga tahanan. Ang tanong, may puwang pa ba ang inyong mga anak sa inyong mga puso? Mga magulang, alam kong ang gustong-gusto ninyo ay ibigay kung ano ang kailangan ng inyong mga anak, edukasyon, pagkain, damit, tahanan, disenteng buhay. Okay naman yon, walang masama doon. Amen? You have the obligation to provide for them. But let me remind you, my dear parents, ang pangangailangan ng anak ninyo hindi lang material na bagay. They also need affection. They also need your care. They also need your listening ears. Kaya please, kamustahin nyo naman yung mga anak ninyo. Pakinggan nyo naman ang kanilang mga kwento. Huwag nyo namang ubusin ang buong oras ninyo sa pagtatrabaho. Maglaan man lang kayo ng oras para sa kanila na manood ng sine. Nayayain sila kahit sa karinderya o sa simpleng kainan lamang. Sana kumakain pa rin kayo ng sabay-sabay para makapag-usap kayo ng inyong mga anak. Mga magulang, importante na maibigay ninyo yung pangangailangan nila, pero tandaan ninyo, kailangan din nila ng inyong pagmamahal at pagkalinga. Amen po ba yun? At pangalawa, kailangan din nila ang inyong paggabay na malaman nila ang kalooban ng Diyos para sa kanila. It is also important for you to bring them up in the faith. Hayaan yung lumapit sa akin ng mga bata, sabi ni Jesus. Ang tanong, inilalapit ba natin ang mga bata kay Jesus? Isinisimba ba natin ang mga bata kapag araw ng linggo? Father, magulo po kasi mga bata kaya hindi po namin isinisimba. Personally, ako po, hindi ako na-o-offend kapag may batang maingay. Mas na-o-offend po ako, mas nadidistract po ako kapag ang nag-iingay yung choir. O kaya yung mga nagse-serve. Mas nadidistract po ako kapag ang nag-iingay yung mga matatanda na. Mas nadidistract po ako kapag natutulog yung iba. Mas kaya kong itolerate yung bata. Bakit? Sapagkat hanggat may batang nagsisimba, may nakikita kong kinabukasan para sa simbahan at sa ating pananampalataya. Amen ba yon? Kaya mahalaga'y sinisimba ninyo yung mga bata, pero mahalaga din naman na kapag sila'y nasa simbahan, turuan din ninyo ng tamang pagsisimba. Hindi yung hahayaan lang natin, Father, mahirap sawayin. Pag hindi nyo sinaway, hindi nyo nga masasawayan. Pero natututo naman ang bawat bata. Amen? Kung paanong natuto din kayo nung bata kayo. Amen? Sana iparamdam natin, ang bawat bata may puwang sa simbahan. Ang bawat bata may puwang sa bawat pamilya. Palakpakan niya natin ang mga anak na naririto.
At sa lahat ng batang naririto, mga anak, bata man kayo sa edad o sa isip, taas ang kamay, lahat ng mga anak na naririto, tandaan ninyo, sinabi ko, igalang ng mga magulang ang puwang ninyo sa tahanan. Pero wag din kayong makakalimot na magbigay galang sa kanila. Amen ba yon? Ang sabi ng Panginoon, hayaan yung lumapit sa akin ng mga bata. Gusto ng Panginoon maging malapit kayo sa puso niya. At kapag malapit kayo sa puso ng Diyos, dapat sumusunod kayo sa Diyos. At ano ang utos ng Diyos? What is the fourth commandment of God? Honor your father and mother. Igalang ninyo ang inyong ama at ang inyong ina. Dahil sa ganyang paraan, ipinapakita ninyo na sila ay may halaga din para sa inyo. Amen ba yan, mga bata? Maging masunurin kayo bilang mga anak at kahit po matatanda na kayo bilang mga anak, hindi pa rin kumukupas ang utos na dapat ninyong mahalin at pahalagahan ng inyong magulang kahit na sila ay hindi perpekto. Amen po ba yon? Kaya sana, panawagan din ni Jesus sa Ebanghelyo natin ngayon, huwag nating isulong ang divorce. Si Jesus mismo ang tumututol dito. Bakit? Sapagkat sa divorce, may palaging nababaliwala. Nababaliwala yung lalaki, minsan nababaliwala yung babae, o kaya minsan nababaliwala yung mga anak. At kapag naging kultura na ang hiwalayan sa ating bansa, kapag naging normal na lamang ang paghihiwalay ng mag-asawa, meron pa bang magsisikap na makita ang halaga ng bawat isa? Baka sa isang konting away lang, mawala ng halaga ang bawat isa. Kaya sana, wag nating hayaang magdusa rin ng mga bata dahil sa pag-aaral sa USA, napakaraming na pangit na epekto ang diborsyo, lalo na sa mga bata kapag lumalaki sila. Pahalagahan natin ang mga bata, pahalagahan natin ang buhay may asawa, pahalagahan natin ang bawat pamilya. Kaya kung tatanungin ko kayo ngayon, sino ang dapat masunod sa pamilya? Hindi si nanay, hindi si tatay, hindi si ate, kuya o bunso. Sino ang dapat masunod? Si Jesus. Si Jesus na nagsasabing, dapat makita natin ang halaga ng bawat isa. And if today, you will decide to make your home a better place than yesterday, then our tomorrow will be a world that is a better place to live in. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.